Magandang araw po, mga kaibigan. Ayaw ko na sanang patulan ang isyong ito. Ngunit labis-labis na po ang pagpapalaganap ng kasinungalingan ng aking mga katunggali na ako daw po ay di umano isang abogadong walang panalo ng kaso. Wala pong katotohanan ito. Bagamat may mga natalo po tayong kaso sapagkat wala naman pong abogadong lahat ay panalo, sa ganang akin ay marami naman po tayong naipanalong mga kaso na mga importante po. Umpisa na po natin kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa blunder at electoral sabotage, absuelto po siya sa 2 kasong ito sa Korte Suprema. At ito po ay mga capital offenses, ibig sabihin, ang parusa po rito ay habang buhay na pagkakulong. Ang kanya naman pong asawang si dating First Gentleman Attorney Mike Arroyo, absuelto rin po sa chopper case sa Sandigan Bayan at sa NBN ZTE. Si dating Pangulong Erap Estrada na may 2.9 billion na tax case, absuelto po at ang pinaparatang sa kanya ng DOJ na pagkasangkot sa Ser Corbito double murder case na klaro po ang kanyang pangalan. Si Jaime Pauli po na inugnay sa fertilizer fund scam, absuelto rin po sa Sandigan Bayan. Si Mohit Dargani at Lincoln Ong ng Parmali, nalinis po ang kanilang pangalan pagdating po sa kasong plunder sa Ombudsman. Dumako naman po tayo sa Korte Suprema. Umpisahan na po natin sa People versus Del Rosario, kung saan sinabi ng Korte Suprema na dapat higpitan ang pagbabawal sa warrantless searches o walang warrant na pagkahalubog at pinatibay din ang rule sa chain of custody ng ebidensya. Jaime Marcos versus Republic, kung saan pinawalang bisa po ang pagkolekta ng toll sa isang bahagi ng North Luzon Expressway. Kaya bumaba po ang gastos ng libo-libong mga Pilipino. Arroyo versus De Lima, kung saan sinabi ng Korte Suprema na walang kapangyarihan ang Department of Justice na mag-issue ng whole departure order. Kaya tumibay pong lalo ang right to travel na nasa Bill of Rights ng Konstitusyon. Arroyo versus Sandigan Bayan, Korte Suprema din po yan. Dismiss po ang chopper case ni Attorney Jose Miguel Arroyo dahil sa kakulangan ng probable cause. Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, kung saan sinabi ng Korte Suprema na hindi basta-basta pwedeng ikulong ang isang resource person ng Senado nang hindi dumadaan sa due process. Tumibay pong lalo ang Bill of Rights ng ating saligang batas. At huli na po, Duterte versus Quanzon, kung saan sinabi ng Korte Suprema na hindi maaari na magpalit ng nominee ang isang party list pagtapos na po ang eleksyon. Kaya sa mga nagsasabing wala ako na ipanalong kaso, mga ulalo kayo!